Magandang gabi, kapatid kaibigan. Linggo na naman pong muli. Narito po akong muli, ang inyong kaibigan, si Brother Albert, upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko po sa gabing ito ay pinamagatan ko na ang kaligtasang ibinigay na, bawi-bawi pa nga ba o permanente na? Alam mo kapatid kaibigan, sa halos 18 taon ko na bilang isang mananampalatayang Kristiyano na pabilang sa kinhabagan ni Kristo, at ito ay naganap noong November 1, 2006, kung saan ako ay nakarinig ng isang programa sa radyo na ang topic ng isang mangaral ay tungkol sa kamatayan, at kung saan mapupunta ang kaluluwa ng taong namatay na walang Kristo. At ito ang ginamit ng Panginoon para magkaroon ako ng totoong kaugnayan sa Kanya. Kaya ang aking spiritual birth ay November 1, 2006, sapagkat ito ang araw na tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas At buhat nga noon, marami na akong na-encounter na iba't ibang uri ng mga tao na sumasampalataya rin sa Diyos, na may iba't ibang uri ng paniniwala at doktrina ng simbahan na kinaaaniban nila, at kung ano ang paniniwala nila tungkol sa kaligtasan. Meron kasing mga religious group na naniniwala ang paniniwala nila ay hindi nawawala ang kaligtasan. Ang iba namang religious group ay naniniwala sila na nawawala ang kaligtasan. Kapatid kaibigan, dito ay inog ang paksa ko sa gabing ito, hindi para baguhin ang paniniwala nila, kung hindi ang layunin ng paksang ito ay para magbahagi kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Biblia, at matapos nilang marinig, sila ang magpapasya sa kung ano ang mabuti para sa kanila na paniwalaan. Bago po ako magpatuloy sa paksang tinatalakay, ako'y magbibigay ng 4 na katanungan na ganito ang pagkakasunod. Sino ba ang nagbigay ng kaligtasan? Paano ginarantyahan ng nagbigay ang kaligtasang ibinigay niya sa iyo at sa akin? Ang tao ba ay inaring matuwid dahil siya ay nakagawa ng mabuti? At ang pang-4, kaya ba talaga ng taong maingatan ang kanyang kaligtasan sa kanyang sariling kakayanan para ito mapanatili? Sino ba ang nagbigay ng kaligtasan? Kapatid kaibigan, marahil kayo man ay sasang-ayon sa sasabihin ko, na kung sabihin ko na si Kristo ang nagbigay ng kaligtasan sa lahat ng mananampalataya sa Kanya para maligtas, at iyon po ay sinusuporta naman ng mga sumusunod na talata, at ito po ang mga sinasabi sa mga talatang batayan gaya ng pagkakasunod-sunod ng 6 na batayan. Ang una pong batayan ay matatagpuan sa Mateo chapter 1 verse 21 up to 23, na ito po ang natala. She will give birth to a son, and you are to give him name Jesus, because he will save his people from their sin. Yan po ay natala sa Mateo chapter 1 verse 21-23. Ang pangalawa pong batayan ay matatagpuan naman sa Luke chapter 2 verse 10 up to 11. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news
of great joy that will be for all people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Isinilang daw po sa bayan ni David ang tagapagligtas at ito po ay ang ating Panginoong si Kristo. Ang pangatlo pong batayan ay matatagpuan naman sa Colossians chapter 1 verse 13 up to 14. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Sa Kanya daw po tayo ay may kaligtasan. At ang pang-apat pong batayan ay natala naman sa Isaiah 45, chapter 45, verse 22. Turn to me and be saved, all you ends of the earth. For I am God and there is no other. Magbalik loob daw po tayo at tayo maliligtas sapagkat walang ibang Diyos maliban sa Kanya. At ang ikalima pong batayan ay matatagpuan naman sa John 3 verse 17 na ganito po ang sinasabi, For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Ang Diyos daw po ay pinadala hindi para hatulan ng sanglibutan, kundi para iligtas ang sanglibutan sa pamamagitan niya. At ang huli pong batayan, at ang pang-anim na batayan ay natala naman po sa 1 John 5:13. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Sinusulat daw po ito sa atin na tayong naniniwala sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Yan po yung 6 na batayan kung sino ang nagligtas. Paano ba ginarantyahan ng nagbigay ang kaligtasang ibinigay niya sa iyo, sa akin at sa kanila? Ito po yung pangalawang katanungan. Kapatid kaibigan, ako ay magbibigay ng mga talata na natala sa Biblia sa iba't ibang aklat na ginarantyahan ng nagbigay ang kaligtasang ibinigay niya sa iyo, sa akin at sa kanila, matapos natin siyang tanggapin at sampalatayanan. Narito po ang mga batayang talata ng pagkakasunod-sunod. Ang una po ay sa Roma chapter 8 verse 35 up to 39 na ganito po ang sinasabi. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conqueror through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Hindi raw po makapaghiwalay sa atin ang kaguluhan, ang kahirapan,
ang mga pag-uusig, ang kagutuman, ang kahubaran, ang panganib, ang tabak, nasusulat, tayo ay higit na mananagumpay na siyang umibig sa atin. Sabi po ay siya daw po ay na-convince na kahit kamatayan, kahit buhay, kahit mga anghel, kahit mga demonyo, kahit pangkasalukuyan, kahit panghinaharap, o anumang kapangyarihan, o anumang kataasan, o anumang kalaliman, o alinmang bagay sa lahat ng nilikha ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus. Yan po ang ginagarantiyahan na walang alinmang bagay, kamatayan, kagutuman, kahubaran, kaguluhan, tabak, pag-uusig, alinmang bagay ay walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. At ito naman po ang pangalawa pang talata na nagsasabi ng garantiya ng kaligtasan na ibinigay ni sino ang makapagpaparatang sa mga hinirang ng Diyos? Ang Diyos ba? Gayon ang Diyos ang nagpawalang sala? Sino nga hatol? Si Kristo ba? Na siyang namatay at nabuhay, na maguli at ngayon nasa kanan ng Diyos? At siya ang namamagitan para sa atin? Hindi nga po, wala nga po. Hindi nga po makapagpaparatang kung ang Diyos nga po, na siya nga po ang nagpawalang sala, si Kristong namatay at nabuhay. Sino magpaparatang? Hindi po ba? Wala. At ito po ang pangatlong katibayan o nanatala sa Bible sa John 14, chapter 14 verse 16 up to 17, and I will ask the Father and He will give you another counselor to be with you forever, the Holy Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He lives with you and will be in you. So, yun po yung, ang Espiritu po ay nasa atin. Siya po yung nabubuhay sa atin. At siya po ay nasa atin magpakailanman. Yun pa po ang isang garantiya. Ang pang-apat pa po ay natala naman sa John 10:28-29. At dito po ako gandang-ganda sa talatang ito na ang sabi po mismo ng Panginoon, I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Yan po mismo ang sinabi ng Panginoon. Siya daw po ang nagbigay ng buhay. At siya daw po hindi mapapahamak. Wala daw po kahit isang makakaagaw sa atin sa kanyang mga kamay. At pangalawa pa pong pinagtitibay, my Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Kung si Kristo po ay hindi tayo maagaw, ang sabi po niya, mas dakila ang kanyang Ama na nagbigay sa kanya sa atin. Hindi rin daw po tayo maagaw sa kamay ng Ama. No one can snatch them out of my Father's hand. Yun po ang garantyang walang makakaagaw sa kay Kristo sa atin at walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Ama. Yan po ang ginagarantiyahan ng Panginoon. At isa pa po ang garantya na we know that anyone born of God does not continue to sin. No one who was born of God keeps him safe. The one who was born of God keeps him safe, and the evil one cannot harm him. So, yun po ay isa pang magandang katibayan na ang pinanganak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Kung ikaw ay totoo na
pinanganak ng Diyos, hindi ka dapat nagpapatuloy sa kasalanan at ikaw ay iingatan ng anak at hindi ka magagalaw kahit ng kaaway. Yan po ang isa pang napakagandang garansya na ibinibigay po ng Panginoon. At dahil nga po tayo ay binigyan ng garansya, sa bandang huli naman ay ang nagpaalala naman po ang sa Efeso na chapter 4 verse 30, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Huwag daw po nating pighatiin ang banal na Espiritu na kung saan siya ang ating tatak sa araw ng pagliligtas. Yan po ang napakagandang mga batayang talata na mapanghahawakan natin na ang kaligtasan ay maiingatan ng Panginoon at hindi ito mawawala sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ang pangatlo katanungan, ang tao ba ay inaring matuwid dahil siya ay nakagawa ng mabuti? Yan po ang pangatlong katanungan. Kapatid kaibigan, ang tao ay inaring matuwid hindi dahil sa kanyang mabuting gawa, sa halip sa pamamagitan ng pananampalataya niya ay inaaring matuwid. At iyan po ay sinusuportahan ng mga talata sa banal na kasulatan na ganito po ang natala sa Roma chapter 4 verse 9 na ganito po ang sinasabi. Is this blessedness only for the circumcised or also for the uncircumcised? We have been saying that Abraham's faith was credited to him as righteousness. Yan po ang pagiging pananampalataya po ni Abraham ang kinonsidera sa kanya para ariing matuwid. At doon pa po sa pangalawa, sa Roma chapter 4 verse 13, it was not through law Abraham and his offspring received the promise that he will be heir of the world, but through the righteousness that comes by faith. So, ang pangako daw po ay na-receive ni Abraham hindi dahil sa pagsunod sa kautusan, kundi dahil daw po sa pananampalataya. At yung pong pangatlong batayan ay sa Roma chapter 4 verse 6 na si David say the same thing when he speak of the blessedness of the man to whom God credits righteousness apart from work. Ang tao daw po, sabi po ni David, ay a blessed man who kinusundira po siyang matuwid hindi dahil sa gawa apart from work, kundi sa kanyang pagiging matuwid ay sa kanyang pananampalataya. At sa number 4 po sa Romans chapter 4, 21-24, being fully persuaded that God had power to do what He had promised, this is why it was credited to Him as righteousness. Yun po ang sinabi sa Roma chapter 4 verse 21 na sa paniniwala na sa kapangyarihan ng Diyos na ang pangako ng Diyos ay kaya niyang gawahin at ito ay ikinonsidera sa kanya bilang kanyang katuwiran. The word it was credited to Him were written not for Him alone but also for us, to whom God will credit righteousness for us who believe in Him who raised Jesus our Lord from the dead.
Yun po ang sinabi, ang nasulat po ay hindi lamang sa kanya, but ito rin ay para sa atin. Ang na-credit ang pagiging matuwid sa ating paniniwala sa kanya na siya'y nabuhay mula sa mga patay. At ang isa pa po ay sa Roma chapter 2, if in fact Abraham was justified by work, he said something to boast about, but not before God. Kung si Abraham daw po ay justified sa pamamagitan ng gawa, maaari daw po itong magyabang, pero hindi po ganun eh. Justified po siya dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. At yung pong sa Roma chapter 4:3, what does the scripture say? Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Si Abraham po ay naniwala at sumampalataya sa Diyos, kaya ito ay kinonsider sa kanya ang pagiging matuwid. At ang isa pa po ay sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. So, nagiging matuwid lamang po tayo sa Diyos dahil po sa kay Kristo. Ang katuwiran ni Kristo po ang siyang nagbibigay ng katuwiran sa atin sa harapan ng Diyos. At ang pang-apat pong katanungan ay ganito, kaya ba talaga ng tao maingatan ang kanyang kaligtasan sa kanyang sariling kakayahan para ito ay mapanatili? Yan po ang pang-apat na katanungan. Kapatid kaibigan, walang sino man sa atin ang may kakayahan maingatan ang ating kaligtasan sa ganang ating pagpupunyagi at pagsisikap sa paggawa ng mabuti para lang mapanatili ang ating kaligtasan. Kapatid kaibigan, alalahanin natin ang kaligtasan ay galing sa Diyos at wala tayong anumang contribution dito. Dahil wala pa tayong ginagawang mabuti, iniligtas na niya tayo. Dahil si Kristo'y namatay para sa atin. Kapatid kaibigan, nung tayo'y mga makasalanan pa, yan ay natala sa unang Pedro chapter 3 verse 18. At ang pag-ibig ng Diyos ay ipinadama niya sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Yan naman po ay natala sa Roma chapter 5 verse 8. Kapatid kaibigan, alalahanin natin na si Kristo ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan, at siya na rin mismo ang naggarantya nito na hindi tayo maaagaw ninuman sa kanyang kamay. At ito po ay natala sa John 10:28-29 na ganito ang sinasabi, I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hands. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Kaya kapatid kaibigan, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Kanya at masabi natin na ang ating kaligtasan ay napanatili at naingatan natin sa mga sarili natin. Nakakahiya naman sa Diyos kung ganito ang ating kaisipan. Kapatid kaibigan, manapa ang magagawa natin ay mamuhay tayo sa patnubay ng banal na Espiritu upang tayo'y makapagpatuloy mula sa buhay na ito hanggang sa huli.
At ito naman po ay sinuporta ng talata sa Galatia chapter 5 verse 16 up to 17 na ganito po ang sinasabi. So I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desire of the sinful nature. For sinful nature's desire what is contrary to the Spirit, and the Spirit one is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other, so that you do not do what you want. At ito po ang isang batayan ng Panginoong Jesucristo, ang nag-iingat sa ating kaligtasan, na natala naman sa 1 John 5:18 na ganito ang sinasabi. We know that anyone born of God does not continue to sin. The one who was born of keeps him safe, and the evil one cannot harm him. So, ang Panginoon po ang mag-iingat sa ating kaligtasan, hindi po tayo. Kapatid, kaibigan, bago ako magtapos sa pagtalakay sa paksa, ay gusto ko lamang mabigyan diin at paalala na ang nagbigay ng kaligtasan ay si Kristo, ang naggarantya ng kaligtasan ay si Kristo, ang nagbibigay katuwiran at kaganapan sa atin buhay ay si Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya kung dumarating sa atin ang mga pag-aalinlangan, kung ang kaligtasan ba'y nawawala pa o hindi na, alalahanin lang natin ang tatlong nabanggit. Ang nagbigay ng kaligtasan ay si Kristo, ang naggaranti ng kaligtasan ay si Kristo, ang nagbibigay ng katuwiran sa atin at ng pagiging dapat ay si Kristo, sa pamamagitan ng pagtiwala at pananampalataya sa Kanya. Tandaan lamang natin mga kapatid ang tatlong nabanggit. Bago ako magtapos sa gabing ito, tayo po ay manalangin at hilingin natin sa Panginoon ang mga bagay na magbibigay sa atin ng gabay at kaunawaan sa mga tinalakay natin sa gabing ito. Tayo po ay manalangin. Ama, lumalapit kami sa iyo kasama ng nanonood ng bidyong ito. Kung dumarating man sa aming mga kaisipan ng kaguluhan, mga pag-aalala at alalahanin ng alinlangan, na mananatili ba ang kaligtasan o mawawala pa'y alalahanin lamang namin ang tatlong bagay na ang nagbigay ng kaligtasan ay ikaw, ang naggarantya ng kaligtasan na ikaw, at ang nagbigay ng katuwiran sa amin ay ikaw, hindi sa aming mga sariling kakayanan at buhay. Tulungan mo kaming maunawaan ang mga bagay na ito, ang mga salita mo ang magbibigay sa amin ng kalinawan at kaunawaan patungkol dito. Hinihingi po namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Salamat mga kapatid sa maikling oras ng pagtalakay sa gabing ito, sa pagsama nyo sa akin sa gabing ito. Muli sa susunod na linggo, kalooban ng Panginoon, ay makapag-topic muli tayo ng panibagong topic sa linggo. Ingatan at pagpalain tayo ng Panginoon sa gabi ito ng ating pansamantalang pamamahinga at pagtulog upang bigyan daan kapahingahan ang mga pagod na lupang katawan. Amen.